Bakit nawawala ang lasa ng pagkain kapag may sakit ka? Welcome back sa channel, Class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Naranasan mo na bang umorder ng paborito mong fried chicken? Isang subo pa lang, parang karton ng lasa. Bakit nga ba parang nawawala ang sarap ng pagkain kapag may sipon o trangkaso ka? Tara, alamin natin! Sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Riva Plus Vern. Salamat sa suggestion mo. Alam nyo, class, isa ito sa mga pinaka-common na reklamo ng may sakit. Sasabihin ng nanay, kumain ka para lumakas ka. Pero ang sagot mo, Ma, wala namang lasa. Ang akala ng marami, ang dila ang may problema. Pero ang totoo, mas malaking suspect ang ilong kaysa sa dila. Oo, parang group project lang sa school. Akala mo isang tao ang may kasalanan, pero iba pala ang tunay na dahilan. Unahin natin ang tanong, paano ba talaga tayo nakakalasa? Kapag kumagat ka ng pagkain, may 5 pangunahing lasa na kayang matukoy ng ating dila. Matamis, maalat, maasim, mapait, at umami o yung malasang lasa ng karne, sabaw, at keso. Iyan lang ang direktang trabaho ng taste buds natin. Pero isipin mo ito, kung 5 lasa lang ang kaya ng dila, bakit napakadaming flavor ng pagkain? Bakit magkaiba ang lasa ng tsokolate at mangga? Diyan pumapasok ang ilong. Habang ngumunguya ka, may napakaliit na particles ng amoy na umaakyat mula sa bibig papunta sa likod ng ilong. Doon sila natutukoy ng mga espesyal na selula na responsable sa ating pangamoy. Sila ang dahilan kung bakit nakakilala tayo ng libu-libong iba't ibang amoy. Kaya ang tunay na flavor ng pagkain ay hindi lang galing sa dila. Pinagsamang trabaho ito ng panlasa at pangamoy. Subukan mo itong simpleng eksperimento. Pisilin mo ang ilong mo habang kumakain ng strawberry o orange na candy. Matamis pa rin ang malalasahan mo, pero halos mawawala ang kakaibang flavor nito. Pag binitawan mo ang ilong, bigla na lang babalik ang amoy at lasa ng prutas. Hindi iyon mahika, science iyon. Ngayon, bakit naman ito nangyayari kapag may sakit ka? Kapag may sipon, trangkaso, o kahit simpleng viral infection? Nagkakaroon ng pamamaga ang loob ng ilong. Ang tawag dito ay inflammation. Dahil namamaga ang lining ng ilong, mas maraming mucus o sipon ang ginagawa ng katawan. Akala natin istorbo lang ang sipon, pero isa pala itong defense mechanism. Para itong security guard na humaharang sa mga virus at mikrobyo. Ang problema, nadadamay ang pangamoy mo. Isipin mo ang olfactory receptors na parang audience sa concert. Ang aroma ng pagkain ng singer sa stage. Kapag malinaw ang venue, rinig at ramdam ng lahat ang performance. Pero kapag napuno ng usok at makapal na kortina ang buong lugar, hirap makita at marinig ang singer. Ganyan din ang nangyayari sa ilong. Ang makapal na sipon ay literal na humaharang sa pagdating ng mga amoy papunta sa receptors. Kaya kahit gaano kasarap ang luto ng lola mo, parang lugaw level ang excitement ng dila mo. At hindi kasalanan ni lola. Ha! May isa pang nakakatuwang katotohanan. Hindi lang bara ang dahilan. Kapag lumalaban ang katawan sa impeksyon, naglalabas ito ng mga kemikal na tinatawag na cytokines. Huwag matakot sa pangalan. Ang isipin mo na lang,
Sila ang group chat ng immune system. Sila ang nagpapadala ng mensahe na, "Hoy, may kalaban tayo!" Lahat alert. Dahil sa mga kemikal na ito, nagbabago rin ang paraan ng pagproseso ng utak sa amoy at lasa. Kaya minsan, kahit hindi ganoon kabara ang ilong mo, mapapansin mong mahina pa rin ang panlasa. Ibig sabihin, hindi lang ilong ang involved. Kasali rin ang utak sa buong experience ng pagkain. Kaya pala kapag may lagnat ka, hindi ka lang tinatamad kumain. Parang wala ring reward. Kasi malaking bahagi ng enjoyment ng pagkain ay nanggagaling sa flavor na binubuo ng ilong at utak. Noong panahon ng COVID-19, lalo mo itong naging usapan dahil maraming tao ang biglaang nawalan ng pang-amoy at panlasa. Ang kaibahan, sa ilang kaso ng COVID, hindi lang bara ang dahilan. Maaaring maapektuhan ang mga supporting cells na tumutulong sa olfactory system. Kaya mas matagal bumalik ang pang-amoy ng ibang tao. Buti na lang sa karamihan ng kaso, unti-unti rin itong bumabalik habang gumagaling ang katawan. Ngayon, baka nagtatanong ka, kung wala namang lasa ang pagkain, bakit kailangan ko pang kumain? Napakahalaga ng sagot na ito. Kapag may sakit ka, mas maraming enerhiya ang ginagamit ng katawan para labanan ng impeksyon. Para kang cellphone na maraming apps na sabay-sabay tumatakbo. Mas mabilis maubos ang battery. Ang pagkain, ang charger ng katawan. Kahit hindi ganun kasarap ang pagkain, kailangan pa rin ng protina para sa repair ng mga cells, carbohydrates para sa enerhiya, at vitamins at minerals para suportahan ang immune system. Sa madaling salita, hindi lang dila ang responsable sa lasa ng pagkain. Ang tunay na flavor ay teamwork ng taste buds, ilong at utak. Kapag may sakit ka, ang sipon at pamamaga ay humahadlang sa pangamoy. Kaya kahit masarap ang pagkain, parang nawawala ang kanyang karakter. Kaya magpahinga, uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansya, at bigyan ng oras ang katawan na gumaling. At tandaan ninyo, class, kung biglang walang lasa ang ulam, huwag munang sisihin ang nagluto. Baka ang ilong mo lang ang naka-leave of absence. Hanggang sa susunod na leksyon, ito si Professor Ipaliwanag ng University of Life nagsasabing, ang kaalaman parang mainit na sabaw. Mas lalong nakagagaan ng pakiramdam kapag ibinabahagi.